Breaking news kabayan, sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian na tinangka umano siyang ipapatay ng Israel. Lumabas ito sa isang 28 minutes na panayam na inupload nitong Lunes kasama si American conservative commentator Tucker Carlson. Sinubukan nga nila, oo, may ginawa sila pero hindi sila nagtagumpay. Sagot ni Pezeshkian nang tanungin ni Carlson kung naniniwala ba siyang sinubukan siyang patayin ng Israel. Nang tanungin kung paano siya nakasiguro na may ganoong tangkang pagpatay, sinabi niya, "Syempre, hindi naman United States ang nasa likod ng tangkang pagpatay sa akin. Israel ang may kagagawan." Ayon sa Persian to English translation na kasama sa interview. Nasa isang meeting ako noon pero dahil sa nakuha nilang impormasyon mula sa mga espiya, sinubukan nilang bombahin ang lugar kung saan ginaganap yung meeting namin. Hindi naman binanggit ni Pezeshkian ang eksaktong petsa ng umano'y tangkang pagpatay at hindi rin niya sinabi kung nangyari ito noong nagkaroon ng labanan nitong nakaraang buwan. Ayon sa Israel, ang malawakang opensiba nila na nagsimula 61 days matapos magtakda si US President Donald Trump ng 60-day deadline para sa isang nuclear deal ay nakatuon sa mga top military leaders ng Iran, mga nuclear scientists, uranium enrichment facilities at ballistic missile program. Sabi nila, kailangan gawin ito para pigilan ang plano ng Islamic Republic na sirain ang estado ng Israel. Kabilang sa mga napatay na top military leaders ay sina General Hossein Salami, ang pinuno ng Islamic Revolutionary Guard Corps, General Amir Ali Hajizadeh, ang namumuno sa ballistic missile program ng Guard, at Mohammad Bagheri, isang Major General sa Revolutionary Guards at pangalawang pinakamataas na opisyal ng Armed Forces ng Iran, sunod sa Iranian leader. Hindi kabilang ang mga political leaders sa mga inatake at wala ring naunang ulat tungkol sa tangkang pagpatay kay Pezeshkian. Sa isang press briefing nitong Lunes, sinabi ni Defense Minister Israel Katz na hindi layunin ng digmaan ang magpatalsik ng regime. Gusto lang naming hamunin sila at pilitin silang itigil ang palitan ng opensiba, dagdag pa niya. Matatandaan na noong June 22 ay sumali na rin ang US sa opensiba. Inatake nila ang mga pangunahing pasilidad ng Iran para sa nuclear program sa Natanz, Fordo at Isfahan. Ayon kay US President Donald Trump, matapos ang digmaan, napigilan niya ang American at Israeli forces na patayin si Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Samantalang sinabi ni Katz na hindi nila napatay si Khamenei dahil hindi nila alam kung saan ito nagtatago sa ilalim ng lupa. Paulit-ulit na itinanggi ng Iran na may balak silang gumawa ng nuclear weapons. Pero nag-enrich sila ng uranium sa antas na wala ng peaceful application. Hinadlangan ang mga international inspectors na suriin ang kanilang nuclear facilities at pinalawak pa ang kanilang ballistic missile capabilities. Ayon sa Israel, may mga hakbang na ang Iran kamakailan na papunta na sa weaponization. Bilang ganti sa mga opensiba ng Israel, nagpakawala ang Iran ng mahigit 500 ballistic missiles at halos 1,100 drones patungong Israel. Sa mga ataking ito, 28 na katao ang namatay at mahigit 3,000 naman ang nasugatan, ayon sa mga health officials at ospital. Sinabi rin ni Pezeshkian kay Carlson na wala naman problema ang Iran na ituloy muli ang nuclear talks kasama ang US basta't maibalik ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Wala kaming nakikitang problema sa pagbabalik ng negosasyon, sabi ni Pezeshkian.
Pero may isang kondisyon, paano kami muling magtitiwala sa United States? Ayon sa ulat ng Axios nitong Huwebes, muling magkikita sa Oslo ngayong linggo si White House Special Envoy Steve Witkoff at si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi para ituloy ang nuclear talks. Ang unang pag-uusap nila mula nang magsimula ang gera. Pero hindi pa kinumpirma ng Washington o Tehran ang ulat na ito. Sinabi naman ni Trump nitong linggo na may pinaplano silang ilang bagay kasama ang Israel, kabilang na ang malamang ay isang permanent deal sa Iran. Ang pangunahing hadlang sa kasunduan ay ang iginigiit ng Iran na manatili ang karapatan nilang mag-enrich ng uranium, samantalang ang Washington ay nais na buwagin ng tuluyan ang programang iyon. Sa panayam, iginiit ni Pezeshkian na hindi nila layunin ang magkaroon ng nuclear weapons. Si Netanyahu ang nagsimulang magpakalat ng maling ideya na yan mula pa noong 1984 na gustong gumawa ng nuclear bomb ang Iran. Aniya, siya rin ang nagtanim niyan sa isipan ng bawat US presidents mula noon. Nang tanungin kung may banta ba ang Iran laban sa US, sagot ni Pezeshkian, "Gusto ko lang ipaalala sa inyo na sa loob ng 200 years, hindi pa kailanman sinalakay ng Iran ang ibang bansa." Kapag sinasabi nilang death to the United States, hindi yan nangangahulugang kamatayan para sa mga mamamayan ng US o kahit sa mga opisyal ng US. Ang ibig sabihin niyan ay kamatayan sa mga krimen, sa pagpatay at karahasan, sa pagsuporta sa pagpatay ng iba at sa kaguluhan at instability, paliwanag ni Pezeshkian. Nakabalita ka na ba ng Iranian na pumatay ng American? Sabi pa niya, pero mula pa noong 1979, ilang pag-atake na laban sa mga US citizens ang ikinabit sa Iranian regime gamit ang kanilang mga proxy. Kinidnap din nila ang mga American diplomats at ginawang hostage ng 444 days noong revolusyon. At ilang beses na rin silang inaakusahan ng mga tangkang pagpatay sa mga US officials, kasama na si President Donald Trump. Samantala, matapos ang opening remarks ni US President Donald Trump sa mga reporters bago ang kanilang White House dinner, nagpahayag ng pasasalamat si Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa American leader. Hindi lang sa ngalan ng mga Israeli, kung hindi pati na rin ng mga Jews sa buong mundo. Pinuri ni Netanyahu si Trump sa kanyang pagsusumikap para sa kapayapaan at seguridad na pinangunahan niya sa maraming panig ng mundo, lalo na ngayon sa Middle East. Sabi ni Netanyahu, ang mga team natin ay bumubuo ng isang pambihirang kombinasyon para harapin ang mga hamon at sunggaban ang mga oportunidad. Dagdag pa ni Netanyahu, sabay pagbibigay diin sa mga opensiba ng US laban sa Iran. Pero may malalaking oportunidad kang nagawa, Mr. President. Patuloy ni Netanyahu. Ikaw ang nagtaguyod ng Abraham Accords at habang nag-uusap tayo ngayon, gumagawa ka pa ng mga kasunduan para sa kapayapaan. Bansa pagkatapos ng bansa, rehiyon pagkatapos ng rehiyon. Tumayo si Netanyahu at habang kaharap si Trump sa kabilang dulo ng mesa, iniabot niya rito ang isang sulat na ipinadala niya sa Nobel Prize Committee. Nakasaad sa sulat ang nominasyon niya kay President Trump para sa Nobel Peace Prize. Karapat-dapat ka talaga at dapat ay makuha mo ito, sabi ni Netanyahu. Nabigla naman si Trump at napawaw pa. Aniya, napaka-meaningful ng ginawa ni Netanyahu na ito. Para po sa kaalaman ng lahat, mga kabayan, bukas ang proseso ng nominasyon para sa Nobel Peace Prize.
pwedeng mag-nominate ang sinumang government official mula sa kahit anong bansa, pati na rin ang mga dating nanalo ng Nobel at mga rektor, director o professor sa mga partikular na larangan mula sa mga universidad. Sa katunayan, nakatanggap na rin si Trump ng ibang nominasyon para sa Nobel Peace Prize ngayong taon. Ikaw, kabayan, anong tingin mo rito? Nararapat nga ba at deserving nga ba si President Donald Trump na makatanggap ng Nobel Peace Prize para sa kanyang mga ginawa?